ang goal ko ay pasayawin ulit si JB. Ano pa isa pang intense? Yung pawis ko sa Zamboanga. Yung bimpo nga ni Tony na gamit ko. Hi, I'm Attorney Noel. Hello, I am Attorney JP. Hello, I'm Marquita Beshi Lay and welcome to another season of Welcome to the Bar Beshies! This is Lay. Ako si JP. At ito naman si Noel. Gusto mo yung may dasi? May dako no? Ba niya? The Noel? The Bar The Bar Beshi. Welcome to the Bar Beshi. Bobo. Ang sakit sa bangs. Besh, okay lang tayo. Sorry na. Parang parati tayong welcome to Bar Beshies. Oo, hindi ko alam. Welcome to the bar. Bobo. Kainis. Sumulitin natin. Wala na. Nagawa mo na eh. I'm so sorry. Okay. Hi guys. Hi, it's just the three of us again. Oo nga. Do you feel lonely na tatlo na lang tayo ulit? Hindi masyado. Hindi masyado. Hindi. Kasi syempre, we started din naman na talagang tatlo tayo. Tapos, of course, lagi tayong merong ganitong episode na kailangan tignan natin ang ating mga sarili. Ito ang debriefing. Introspection. Debriefing. Yan. So, paano ba natin to gagawin? Kasama pa rin ang ating lifelong learning. Oo, kasama pa rin ang ating lifelong learning partner. Yes. So tandaan natin, hindi to basta kwentuhan natin, Beshi ah. Podcast pa rin to. Tandaan nyo. Hindi, sobrang saya nung season natin with Rex Education. If you want to see more of our content, please follow us on our socials. Instagram and Facebook, Bar Beshies. Sa TikTok, bar.beshies. Usually doon kami nagpo-post ng mga behind the scenes namin. You can send us an email, barbeshies@gmail.com. And of course, we upload all of our episodes on Spotify. Please like, share, and follow. Rate us 5 stars para tuloy-tuloy po ang kasiyahan natin. Yes, and itong bagay na ito at itong nakikita ninyo would not have been possible kung wala ang Rex Education, our lifelong learning partner. Visit Rex via rex.com.ph. Buy the books and other materials sa Shopee, Rex Education, Lazada, Rex Bookstore. Check out their FB, Rex Education, IG over official Rex Education, YouTube Rex Education, and the Rex eStore is estore.rex.com.ph. Okay, so just like how we usually open our episodes, kamusta naman kayo? Kasi ang daming nangyari, no? The past few episodes. Alam mo ako, medyo nakakasipangs na last recording na natin to. For this Season. Kasi parang na-enjoy ko talaga yung buong season natin, di ba? Of course, we're back here at RKC, ang ating home base. Tapos, we went to Zamboanga. Yes, we went to Zamboanga. We were there 2 days. Dami nating nagawa, dami natin nakausap. Dami yung nakain. Dami nating nakain. Except si Sinama. Noel. Kasi ako mamatay, mga ganun. Diba? Pero yun, no, very, very different at the same time. It's something na kakaiba din yung nabigay natin sa mga beshies natin. Ikaw ba? Nasisepangs ka rin? Medyo. Kasi itong production na to, very big. Sobrang alaga tayo, sobrang spoiled. Tapos yung treatment sa atin, 'di ba? Artista mo, hello, makeup, ganyan, 'di ba? So, nababalanse naman yung mukha ko ngayon sa camera, Except diba? the episode with Attorney Gio. Oo. Nandito. Pucha, hindi balanse yun, ba? Hindi talaga Mukhang basura. Pero ganito, guys. Ikaw, Lay, how would you say na yung experience mo naman dito sa ating... Ako, I would say, kasi diba, we've done this before, Yep. pero ito, level up talaga. As in, parang, you never get satisfied with what you've already done. So this time around, we did things more than what was expected of us. Of course, with the help of Rex Education, na sinamahan kami as our lifelong learning partners throughout this journey. Sabi ko nga kay Lay, during the first shoot date nitong season na to, sabi ko sa kanya, akalain mo ba na yung simpleng pagchichikahan natin over Zoom 4 years ago ay makakarating tayo sa ganito na talagang full production, meron pang out of town trip. And at the same time, hindi lang kami yung nag-e-enjoy, no? Nag-e-enjoy din yung mga listeners. Nare-reach natin yung mga listeners natin na nasa
outside Metro Manila na, na marami-rami na rin. That's so true, that's nakakatuwa true. rin. Alam mo, ito, sa dami na nangyari this season, ito ang pakulo natin ngayon. Kasi nga, maganda rin, diba? Sometimes really you need to look back and see how far you've gone, ano na bang nagawa natin. Yep. So kaya tayo may mahiwagang Festival. fishbowl. Festival. Peging, sausawan, manong sausage. Okay. Okay, kaya tayo may mahiwagang fishbowl ngayon. Parang kwentuhan natin ay hindi naman our usual kwentuhan, meron tayong pa-games. Ayan, okay. Ano kayang premyo? Ano? Season 3. Sige. Sa Marawi ba eh? Sa fishbowl na ito, may mga words. Okay. Ano ba Tagalog ng adjective? Pang-abay. Hindi. Pandiwa is... Adverb. The verb is pandiwa. Pang-abay, whatever. Anyway. Pang-uri kasi, pang-uri describe sa pronoun Dapat or a alam noun. mo yan kasi kayo nagtuturo Nagtuturo sa sa anak anak ko. mo. Pang-uri describe sa pronoun or a noun. Pangalan So, or panghalip. Pang-abay is describing a verb pandiwa. So, pang-uri ang adjective. Pang-abay ay adverb. Adverb. So ngayon, meron tayong mga pang-uri dito. Okay? Maria kanina, pang-uri. Okay, game. Oo. Pag nabunot nyo, sabihin nyo yung una yung naisip based dun sa word na yun. Okay? Okay. So gagawin natin to lahat ha. Sige. May consequence. Sige. May consequence. Kasi ang goal ko ay pasayawin ulit si JB. Grabe naman. Ako na naman. Nanalo siya dun sa Gavel eh, pare. So gumagawa ako ng paraan. Sige, game. Cat's eye, pare. Cat's eye, Gabriela. Sinong gustong mauna? Sige, ako na. Go. Okay, tingnan natin kung mapapasayaw natin si JP. Okay. Ang ating word ay meaningful. Oo, sobrang meaningful nitong season na to. Para sa akin, yung meaningful, sobrang laki. Yung Justice Mario Lopez episode. Bakit? Sige nga. Kasi hindi natin siya napigilan. Sobrang dami yung Sobrang dami yung words of wisdom. No? sobrang dami Parang yan. deserve ng second episode. which is actually very welcome kasi hindi mo naman maririnig. Unang-una, walang pagkakataon na kumausap ng gano'n ng At saka when justice. you get to talk to a bar chair. Oo. Kasi Diba? you get like the inner workings of the brain of the bar chair, di ba? Ako, Beshies, kung narinig nyo lang mga chinika niya sa amin. Oo. Saka Outside this si recording. Justice J-Lo, hindi siya madamot. Sobra. Hindi siya madamot sa information na ibibigay niya, sa i-share niya, sa wisdom, lahat talaga binigay niya. Tsaka yung words of wisdom niya nung lalo na yung parting words niya, 'di ba? Gawin mo yung dapat mong gawin kasi dadalhin ka naman yan sa kung saan ka dapat pumunta or dapat ka nakalagay, 'di ba? Just do what you need to do. Totoo naman, kailangan mong i-accept yung mga bagay-bagay na nandyan, pero pagkatapos ng lahat, kung ginawa mo dapat mong gawin, nandun ka sa tamang lugar na kung saan dapat kang nakalugar, 'di ba? Naisip ko lang din, I think I will also tie this to the episode with Attorney Aisha. Yeah. Kasi parang ganun din naman lang siya. Para siyang magpadaloy lang sa kung saan siya dinala ng buhay niya. Pero Tas, kung saan siya dinadala, ginalingan Ginagawa, niya. Ginagawa niya yung dapat Diba? niyang gawin. Gawin mo lang yun. Kasi nga minsan, diba, may mga bagay talaga sa buhay na hindi natin makontrol. Ang kaya nating kontrolin ay ang sarili Yep. natin. Paano tayo magre-respond sa mga bagay na tinatapon sa atin ng world, di ba? So kung ginalingan mo, parang si Attorney Aisha, si Justice J-Lo, di ba, we have a very good future ahead of us. Yes. Okay. Go. Next. next. Wow. Tambiola. Alam mo, dalawa yung pangarap ko yan ng bata ako. Di ba yung sa pag nanonood ka ng TV, tapos may tambiola, tapos magpapadala ka ng packet ng toothpaste. yung pinaggamitan. Ito sa akin, intense. Intense. Ang pumasok sa akin na episode ay yung Senate investigation. Medyo Intense kasi natataon siya. 'Di ba? Na parang it's something that everyone is talking about and interested. And hindi ko naman dinideny, no, na I tried squeezing information from Alam mo, them. takot ako para sa'yo. Ng mga, Ng mga very, very light. personal na thoughts nila. thoughts nila. Wala lang. Kasi interested lang ako. No? Pero syempre, yung iba doon offline na namin. Pero Pero intense kasi gusto ko yung kailangan talaga natin i-retain yung interest natin.
So the intensity, the passion towards this investigation, understanding what it is, importante talaga yun. 'Di ba? Kailangan hindi namamatay yung issue na yun, yung interest mo. So dapat yung pag-approach mo dyan, may certain level of intensity rin talaga. Hindi ka pwede maging complacent. Pero ano yan, comparing to how they said their pieces regarding that, si Comsh rin eh. Di ba? Ganun yung napakakalmado, pati na rin si Attorney Joey, pero napakamalaman nung sinasabi nila eh, no? May part nga doon na kaya siya intense. Silang dalawa na lang yung nagbabalik I taktakan. have to say as Nasa the person gitna in the middle of the two of them, parang nanood ng volleyball. Kayo po, ano po sasabi niyo doon? Kayo po. Ay, parang nagugulat lang na parang, what the hell am I here? Pero very informative. Yes, Very that's informative. Ano pa isa pang intense? Yung pawis ko sa Zamboanga. Guys, hindi ko alam, iba pa yung hangin doon. Ang init. Grabe, no? Promise. Naglakad nga ako doon early morning kasi maaga ako nagising yung last day natin. Naglakad ako papunta doon sa port. Tapos nag-jacket pa ako kasi syempre early morning. Running era. Okay. Mga ano pa lang, mga 10 minutes pa lang ako, parang ano ba to? Init. Sarap pa rin yung jacket ko. Intense din pakain nung dalawang araw na yun. grabe. Intense din yung moment na muntik ka na mamatay. I have to say. Kasi parang si Dina katabi mo, nagulat na eh. Parang nag-iisip na siya saan ba pinakamalapit na ospital. Ganyan. Di, pero kasi yung syempre lumpiang Shanghai yun eh, di ba? Actually, who would have thought na may hipon? Yeah, I Ang mean, lumpiang Shanghai. ano naman siya, tatanungin mo naman siya kung may may hipon yung lumpiang Shanghai kasi meron naman talaga iba. Pero alam mo yun, hindi mo na naisip kasi lumpiang Shanghai siya. Alam mo yun? Oh, or baka gutom ka. Kasi tandaan mo, Feel haba ko, ng araw ano? natin noon. Oo. Oh. Nilagyan ni Alea ng konti tapos hindi mo alam. Just to test. Yeah. Ganyunan ha. Okay, your turn. So ako Your na, turn. Howie. So my word is warm. Ulitin ko ha. Warm po ang climate, ang weather sa Zamboanga. Gusto kong sabihin kung ganong kalamig po dito sa studio ay totally kabaliktaran po nung Zamboanga. At some point naisip ko, parang ito ba yung feeling sa impyerno? Buti na lang may Jisoo life ako. No, but honestly, ang warm din for me is the people who welcomed us in Zamboanga. Our guests, yung students sa WIMSU, yung si Attorney Aisha, Yep. na even after we shot the episode, kasama pa rin natin kumain. At ang dami pa rin yung snippets na yung mga daming information na In-invite sinishare. pa nga niya tayo even after dinner, hindi na lang talaga kinaya ng powers natin. Oo. Kasi nga, again, ang init. Hindi, saka siguro warm is itong buong production Oh, crew yeah. natin. Yes. No? Kasi every time na mag-shoot tayo dito, talagang mag-hi ka agad, lahat ibibigay ka. Kahit anong kailangan natin, siguro, di ba? Bibigay nila, hindi lang tayo abusado. Yung bimbo nga ni Tony na gamit ko. Sa Nilaban mo na pawis ba? ko. Nilaban mo na ba? Nilaban ko naman. Yung warm naman para sa akin na sobrang welcoming nga ni Attorney Asia. Pinadala niya yung very warm husband niya. Oh, yeah. Oh, Si Idol. yun. Idol. Si Idol. Sa Idol, Raj. Oh, single ka? Let's go. Type kita. Tara. Damihin mo, ang init ko. wala naman siya sinabi ganun. Wala. Sobrang bait ni Attorney Raj. Raj. Oh, thank you sa paggabay sa amin habang nag-aantay kay Attorney Asia, and ang dami mong kwento. Yun, yung fact na yun is it's warmth dahil ini-introduce niya sa atin bakit ganito, yung may tausog culture sa Zamboanga, ganyan. Ang saya nun. So thank you sa warmth. Sige, ikaw na uli na Will. Ako. Okay. Paano kaya kung cold to, no? Yung susunod, Ang no? cold yung venue. Memorable, syempre. Aside from this second season na actually nag-level up evolution kasi to dahil yung from last season, from talking with authors, ganyan, and discovering kung ano yung kanilang mga sinulat. Ito naman, dinala tayo ng Rex kung saan-saan, pinakausap ulit tayo sa mga professors ng Bar Boys, ganyan. Memorable dahil first time kong pumunta ng Zamboanga. And doon ko nalaman na City of Flowers siya pero walang bulaklak makikita. And in-explain
in-explain ni Attorney Asia yung yung root word. Natatandaan mo pa ba? Ayoko sabihin baka mali. Hindi ko na. Pero the root word means flower. Flower, It's not the plant but the place. Jabongga. Dirty. Ang dirty mo. Huwag Jambongan. na, kung ano mo Jambongan. Sigurado kayo dun sa jambongan, ha? Sorry na kung mali kami. Pero I Kaya think, hindi ko nagsasalita, baka makancel tayo kung sinasabi nyo. paki-bleep out. Hindi kung mali. Ano magagawa natin? Hindi naman Oo. tayo taga doon. Ano memorable sa'yo? Memorable sa akin, Jambongan. Si Cesar Clima ko. Si Cesar Clima ko. Statue ni Cesar Sabi sa'yo, Clima. na-validate ako noon eh. Ako Oo. lang may kakilala kay Cesar Clima ko at first. Nung natapos yung trip, kilala na nilang lahat si Cesar Clima ko. Oo. Pati nga si Maria Clara Lobregat. Ayun, hindi ko kilala yun. Hindi ko Mayor siya siya kilala. after Cesar Clima ko. Ako, generally memorable tong season na to kasi para tayong from as compared to the last season, parang bumalik din tayo sa roots natin as Barbeshies. We talked about the journey of law students, and not just law students na tayo, no? Law students na nandito sa Metro Manila, law students na outside Metro Manila, and even a law student na eventually naging Supreme Court Justice. Oo nga. 'Di ba? So ang ganda na kasi yun naman talaga yung intention natin since the beginning. We share our lives, and we share the experiences of our fellow legal practitioners. So sobrang memorable sa akin nung season as a whole. Ako siguro yung memorable doon really is, tama kay para tayong also nagpo-full circle a little bit. Kasi parang we're back to talking about lives of law students, Yep. but also acknowledging na yung law student na kami noon, marami nang nagbago. 'Di ba? At nakakatuwa nga yung evolution ng law students ngayon na parang nagulat din ako when I met our guests from WIMSU kasi parang we never get to interact with law students as far as Mindanao, 'di ba? So I had a little thought there na parang pareho din kaya sila ng feeling ng law students sa Manila. And I think it's the same but different. 'Di ba? It's the same kasi pare-pareho tayong nasi-stress, pare-pareho tayong pinagdadaanan. But at the same time sa kanila may touch of the culture in Mindanao. Nakatawa nga tinanong ko niya. Sabi ko, 'di ba, parang sa amin kasi nakaka-stress, ang daming mga buildings ganyan. Dito ba sa inyo, tingin niyo nakakatulong yung mga maraming puno? Tapos sabi lang nila, hindi namin alam kasi normal na sa amin yun. Parang sorry. Parang pero okay naman, 'di ba? Oo naman. Anong basis of comparison, 'di ba? Oo, parang yung tinanong natin yung Islamic way of life, 'di ba? Dahil way of life nga nila yun, paano mo nga naman i-join yung... At saka parang they wouldn't know anything else. Oo, 'di ba? Diba? Kasi nandun na siya, yun yung kinalakhan nila 'di ba? Oo. So hindi nila ma-explain, parang it's like breathing, ganun lang siya, 'di true. ba? It's there. Ako na. Di ba ako? Ay, di ba tapos ka na? Sige na, magagawa Ay, di, sige, na kayo. ikaw Go, na. may isa pa lang Okay, ako. di ako, Okay. go. Oh, yan. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Go. At dyan na ba magtatapos ang barbell? Charot, joke lang. namin ever. Nasobrahan yung Nag-away. bigay. Ito, informative. Oo naman. Oo naman. Oo naman, akin to. Ako sasagot, pero oo Hindi, naman. umaagree nga ako na informative. Hello? Ayaw mo? O sige, hindi informative. O Hindi, yan. sa akin, isa sa mga naaalala ko is, of course, yung episode natin with Any Case. Diba? Yung study habits. Paano nagbago yung study habits ng mga students, ano na yung mga tools na pwede mong gamitin, and paano nag-a-adapt yung mga law librarians. Yeah. Kasi the ever also present Alvin Halcon. Siya nga ang Na malapit na magkaroon ng sariling following. Tsaka nagbuhat ng sariling bangko eh. Sinasabi nga niya na at the end of the day, sila rin yung isa sa mga tutulong talaga sa mga law students. So very informative yung episode na yun. Nalaman natin about Any Case, nalaman natin ano yung nagiging mga tools ng mga students ngayon, ano yung mga challenges, paano mo gagamitin, as a supplement lang siya, and so on and so forth. Ako, alam mo, sobrang informative din yun, yung about the Senate investigation. Kasi inisip ko, if I had no background in law, parang I think that would be a good way to parang make me understand, ano ba itong pinapanood kong to? Kasi minsan, pag nagbabasa ako ng comments sa Facebook,
parang talagang kulang ng information yung mga tao about the internal workings of these branches of government. Na parang sometimes their statements, well-meaning naman sila. It's just brought about by lack of knowledge. Kasi ako aminin ko rin naman, no, kung ako hindi abogado, hindi ako naging law student, saan ko hahanapin ng information kung ano tong mga bagay-bagay na to, di ba? What would make me want to go the extra mile and research about it? And also, when I research about it, most likely, ang lalabas ay isang very technical na resource. Diba? At hindi ko rin maintindihan. So, naisip ko, ang galing din no, na naisip ng Rex na pakausap sa atin si Attorney Joey tsaka si Comsh. Yes. Ano ba? Comsh? Commish? Commissioner. Beshi Rene? Hindi naman. But it was an honor. But sa akin naman, informative, mabalik tayo sa Bar Boys episodes and how the creatives portrayed law professors, how did they figure out kung paano maging isang intimidating law professor, isang joyful or happy law professor, di ba? Yung may process, may parallel siya. If we study this part, yung character nila, inaaral nila. Diba? So may parallel yung being creative and being informative. So hindi siya simpleng dahil nasa teatro ako, aktor lang ako. Marami akong inaaral. So yung thing na yon about Gio and Nat, 'di ba? Lalo si Nat, napakarami niyang karakter, Grabe, napakarami pinanood namin. Wala ka. Pare, sobrang dami. Sobrang dami. As in like Character. mga 7, ganun. Oo. Dami nilang karakter ni Carlon nung But I'm happy, Besh. Pinanood mo yung episode kahit wala ka dun. syempre, alam ko alipustahin niyo ako eh. Uy, wala Pero ka. doon pala sa second Wala. episode ako inilapis. oo. Informative din yung second episode na yun. Oo Kasi naman. nga, ang title nga ng things The orientation din. they don't tell you about in law school. Eh. So ito yung mga bagay na malalaman mo lang pag nandun ka na. Totoo. Usually biglaan. Alam mo, buti nga may gantong resource na yun. Kasi to be honest, ako, nung pumasok ako, wala man ng kilalang abogado sa pamilya. So talaga nung pumasok ako, wala akong idea ko nung pinasok ko. Walang nagsabi sa akin na parang, Wala kang boom! barbeshies nun. Walang barbeshies nun. Walang Rex Education na nagbibigay ng barbeshies na ganito, di ba? Oo, wala nagsabi sa akin what to expect in law school. So, naisip ko parang, buti na lang honest tayo, no? Na we don't sugarcoat things. Kasi nga, I think people deserve to know kung ano yung papasukin nila. Oo naman. Ikaw na, ikaw na. Highlighting. Ha? Pati yung highlighting. Oo. Alam mo kasi, ito sasabihin sa'yo kasi yung highlighting, at least nung time natin na analog pa, Yes. you know, sometimes you need someone to tell you a system, how to do it. Kasi sometimes, nung nagsimula ako, ang ending ko, nag-highlight ako ng mga irrelevant na bagay-bagay. Na na-realize ko na lang, nung binalikan ko siya ulit, nung 4th year na ako. 'Di ba? So imagine what you can do if you knew all of these things on the get-go pa lang, 'di ba? Okay, so ang dami ko na sinabi. Ba't naman to? Formal. What is formal? Si Attorney Gio. Si Attorney. Yung outfit ni Attorney Gio, to be fair sa kanya. Hello. Sorry. Oo, yun. Alam niyo, Formal hindi ko yun. talaga maintindihan kung ba't kayo mesmerized. Kasi sa amin, normal lang yun. mesmerize ako. Uy, hindi ako mesmerized. Upuan niya to. Si Noel lang ako mesmerized. Parang nakita ko lang yung sarili ko. Ganun. Parang nakita mo yung sarili mo. Hindi, naalala mo nung first season, di ba, kinausap pa si Attorney Erap, sabi mo, may dating talaga siya. Parang amoy mabango, ganyan. Di mo na-feeling Hindi, kay Attorney sabi ko, Gio? amoy abogado. Amoy abogado. Di mo na-feeling kay Attorney Gio? Hindi siguro mas matanda si Attorney Erap kasi. Yung merong certain na siya. Gravitas, mentorship. ganyan. O ikaw, bakit ka naman kilig na kilig kay Attorney Gio? Hindi, habang nagsasalita siya, yung dimples nito, talent dimples ni JP May dimples ka, besh? Kaya nga siya talaga ang last episode ng Barbeshies. Kapalit na po sa akin si Kaya siya Attorney si QP Gio. JP di ba? Hindi. Kidding aside, Teka, di ba sa'yo yung formal? So, Sagot ko, yung suit ni Attorney Gio. Oo, formal. Formal yung Senate investigation. Blue Ribbon Committee. Oo, Sige, ano formal? Hindi, kasi hindi ko naman din siya makategorize as formal dahil naglalaro pa rin naman tayo in a sense. Or ba tumamin ka, napilitan tayo mag-hold back a little bit ng paglararo. Oo, nung Kay Justice Mario. Oo. Sa simula pa lang, parang medyo kinabahan na tayo. Oo. Pero it just so happened na ganun pala siya kakalog, no? Diba? Oo.
hindi ko matanggap yung prayer. Lead us natin to temptation. Lead us natin diba? to temptation daw. O. Ikaw okay ka na? Okay na Ikaw, ako. Beshi, anong formal? It's not technically formal, pero formalities siguro. Mhm. Remember nung pumunta tayo sa Zamboanga. Mm. Diba? Siyempre yung Ay, iba yung oo, kultura. Oo, pare. Oo. Guys, doon nyo lang yata ako nakikita ng balot na balot. Hindi sa kayong pa lang yung kakamayan natin. Kakabay natin si Attorney Asia, tapos Oo. pinapasa niya sa husband niya yung... Atin rin nyo ba? Oo, kasi hindi natin alam. So tapos it's really something na very educational. The experience was educational na hindi mo nakukuha usually sa mga formal education. Ayan. Yeah. Diba? Sa experience mo lang siya makukuha. So I guess that's it for me. Okay. O, ikaw. Ang hirap naman kasi nung formal eh. Sino ba kasi Sige, nag-isip ng mag-fishball formal? ka na. Oo nga. Fishball. na. Fishball. That's it for Formal. formal. Ayoko nang idigdig si Attorney Gio. Baka sabihin nila, crush na crush ko siya. Uy, Di pero baka magalit yung asawa ko. ano, bakit? Hindi. Wala. Ay, counterpart ng formal, casual. Sino ba nag-isip dito? Ako yung casual na katabi ni Attorney Gio. Kasi, nakakatawa kasi parang, besh, naka-suit siya. Oo. Tapos ikaw, naka-hot pink polo shirt. Obviously, someone didn't get the memo. Oo. Nakabarong ako dumating dito noon Dapat sinabi niyo na lang sa akin na ibalik yung barong. Hello. Hindi, pero yung the conversations, like how we always do it, di ba? Parang we make it as light as possible, as casual as possible. Pero nandun pa rin tayo sa tema na hindi okay lang maglaro basta meron kang mapupulot. Di ba? So, no matter how casual we are, Saka the mere fact na we can talk to these legal Yes, luminaries yes, in a very Casual ways. manner. Oo. Parang naalala rin natin na at some point in time, law students din sila. At some point in time, young practitioners din sila. Kung ano yung pinagdadaanan nyo, pinagdaanan din nila. 'Di ba? So, and the fact na nakakausap natin sila ng ganun, Yep. napapaalalahanan tayo na pwede pala ako maging Supreme Court Justice one day. Oo nga eh. Kasi paano kaya ako? naalala mo, sabi nga ni Justice Marias, Sir, ano kayo ng law school? Matalino ba kayo? Hindi, saktuhan lang. Pwede pala ako mag-justice. Hindi pala kailangan valedictorian, ganyan, di ba? You know, sometimes I feel, a little bit of imposter syndrome. Kasi I think at first, dahil nung tayo-tayo lang, parang it's just literally just talking to friends. And sometimes I feel like ngayon na medyo tumatagal-tagal na tayo sa legal profession. Di ba? Parang Sinimulan natin to, besh, baby lawyer Baby tayo. lawyers kayo. Ngayon, Baby middle-aged lawyers na kami. Parang imagine naman yung mga caliber of people na nakakausap natin. naman. Imagine mo, may framer ng constitution, katabi ko. Oo. Tapos very soft-spoken Tas very yan. soft- Tinawag Spoken, kong parang- comsh. Diba? Parang maisip nyo ba yun? Diba? I mean, sometimes I feel like, what is this that we did? Yep. Diba? Yep. Yun, ang galing lang. Pero parang hindi naman na mawawala rin naman kasi yung imposter syndrome. Talaga. Oo. No matter how long na nandito tayo sa practice ng profession na to, di ba? Well, I also feel like maybe it is good because at least it keeps us grounded. Oo. Diba? Na May parang, gulat factor ka pa rin na, may gulat factor pa rin na parang, sino lang ba ako? Para kausapin kayo. Parang ganyan, diba? Oo. Ikaw, Beshi, may gusto ka pa ba idagdag? Wala na. Ito na. Okay, go. Ayan. Mag-ano. Dahil nanalo ka sa gavel ni Whitney Houston, Ang nanalo! sa letrang E. Enlightening. enlightening. Hirap na mga pang-uring ito Sino man pumili ng mga words na to? Oh, paano? Nag-name drop. Alam mo ba, Tony, yung what's your name? Tony! Hindi mo ba? Hindi ko alam yun. Ano yun? Hanapin niyo sa Okay. tape. Enlightening. Enlightening ako siguro. Ang pinaka-enlightening sa akin yung conversation natin with Attorney Aish. Diba? Kasi syempre it's a different culture. We don't practice, we didn't study Sharia law. So very enlightening sa akin na to learn that Sharia law is not just a law. It's a way It's of a way life. It's a way of life, Oo. 'di ba? And naisip ko nga during ng mga conversations natin with her, parang sa kanila
dahil way of life, so yung changes sa batas, grounded talaga. So kung paano sila mamuhay. And sa atin, no, the general law that we have, even the Constitution, because hindi lang tayo pare-pareho ng paniniwala. Sometimes it's hard for us to pass certain kinds of laws because of our beliefs. Yeah. Which is very very kitang-kita talaga natin, 'di ba? We can't pass a divorce law. Ang tagal So, bago Pahirapan yung reproductive health bill. RH bill nun, 'di ba? So dahil iba-iba yung paniniwala natin. So very enlightening sa akin na sa kanila ang batas ay kapareho ng kung paano yung pamumuhay nila. So for them, no, they follow their way of life, they follow their law. Alam mo, yan din yung gusto kong sabihin about enlightening. Kasi sa kanila, it's not just a matter of violating a law or following a law, ganyan. Sa kanila, mas malaking stakes if they don't follow their laws. Kasi sabi nila na para sa kanila, since Islam is a way of life, when they violate a law, hindi lang siya basta makukulong ako. Hindi siya ganun May lang curse, di ba? May curse daw. So may never-ending repercussions siya sa buhay nila. So imagine mo yung level ng compliance na sometimes I wish we also treat our laws that way. Kasi imagine if we lived in a society, I mean, not naman to say na parang dapat punitive tayo, manakot tayo ng curses all the time, di ba? Wag naman ganon. Pero alam mo, imagine mo that degree of respect that they give to their laws. Kasi I feel like sometimes that's the problem with us. Parang there's nothing wrong naman with our laws. Dami-dami nga nating batas eh. Pero kasi what's the problem? Because we don't take it seriously. Some diba? even try to bend it. Look at how people like violate laws with impunity. Parang wala kasing takot. So minsan yun yung wini-wish ko na parang sana tayo rin, no? We give that kind of deference to our laws na we really take it seriously and do not just feel like guidelines sila. Kasi hindi to guidelines. These are really laws on how you should comport yourself in your daily life. Yan. Oo. Ako naman enlightening. Actually, siguro medyo mas surprising yung word na ilalagay ko dito kasi Not following direction ka ha? Enlightening. hindi kasi enlightening dahil alam mo yun. Call out pa. Thank you ha. Thank you. Hindi ganito, na-enlighten ako na kids would still want to study the traditional way. Oh, yeah. Diba, Oh si my God. Isa. What happened, Bella? Oo, si Isa. Parang natuwa ako not to gatekeep whatever our ways were. 'Di ba? Nung sinabi niya na ganito pa rin naman ako mag-aral because I see yung benefit doon sa mechanical thing. Pero hindi niya sinasara yung sarili niya doon sa advantages ng bagong tools, 'di ba? So, pinapakita niya na whatever works for you, just do it and it will work for you. 'Di ba? So natuwa lang ako doon, na-enlighten ako doon sa mindset niya na pwede ka pa rin na magstay doon sa traditional way but you also have an open mind. Oh. 'Di ba? So yun yung na-enlighten. Surprised ako. Okay. Me. Yeah, go. Kunin mo na pareho. Yuko. Inspirational. Ayan. Okay, wait. Oo. Ako, personally, I think ang pinaka na-inspire ako na guest namin and episode would be Attorney Aisha. I mean, I guess kita naman sa itsura ko ng episode. Amazed talaga ako sa kanya. And you know, isa siyang tao na worth emulating. Kasi I feel like, you know, when things align for you, it's not for you to be lazy about it. Okay? When things align for you, you be thankful and do the best that you can to be worthy of the things that are happening in your life. Kasi tingnan mo siya, di ba, parang her background was in history. Di ba? Her getting into Sharia law was purely because may FOMO siya. Di ba? Parang, ano yan? Sama ko. Ganun lang. And then suddenly, all the pieces started coming in and now she's a lawyer, educator, researcher. Ang dami nung listahang yon. And apart from that, imagine this, giving birth on the same day that you received yung the news. good news that you passed the bar. So parang, oh my God, I mean, all the blessings coming into her. But it's also because when she was making kwento her life, it was all because of hard work. So, hindi siya nagpabaya. Nagulat nga. complacent. Oo
nga, and it's been a while since I got to talk to someone who just purely enjoyed studying. May mga tao kasi na gano'n na parang Totoo. hindi siya nandun para mangolekta ng degree. Kasi kung gugustuhin naman niya, kakayanin niya. Pero ramdam na ramdam mo sa kanya pagkausap mo siya Gusto na niya talagang gusto matuto. talaga niyang matuto at gusto talaga niyang i-share yung knowledge niya. Kaya nga parang tingnan mo, she still chooses to teach sa undergrad ng Moro History and also in law school. Kasi it's really out of pure joy of learning and imparting information to others. So ako nai-inspire ako sa mga ganun klaseng tao. Ako? Akala ko wala na kong sabihin. Parang, okay. Okay. Hindi ako, And with that, tinapos. bibigay ko tong inspirational kay Alvin. Bakit? Bukod sa binuhat niya yung bangko niya. Inspirational in a sense na yung traditional naman siya, pero nag-i-evolve pala yung library culture na we want you to learn, we want to help you, even if the textbooks are maybe being set aside in some way, nandito pa rin yung library, nagbibigay kami ng bagong tools para sa inyo. Kasi kailangan din naming mag-evolve doon sa part na yon and ni-recognize ng mga librarians yun. So very inspirational para sa akin. Dahil hindi natin, kahit na, alam mo yun, pagka nakarinig ka ng librarian, libro kagad eh. Saka old school. Old school kagad eh, di ba? Miss Minchin, ganyan. Oo, di ba? Pero This is a library. sobrang kwela ni Alvin. Tapos yung thinking niya about the new tools is very inspirational dahil hindi mo dapat i-stagnate yung sarili mo doon sa situation. Hindi saka kahit sila, they continue to learn. Yeah, Diba? They don't stop. So talagang nag-aaral pa rin sila. Lifelong learning I diba? think also I want to add in relation to Alvin. Ngayon ko lang naisip kasi si Alvin, I think what law students usually forget is that it really takes a village to raise you. Okay? Hindi lang ikaw, hindi lang magulang mo, pamilya mo, professors mo. Yung mga non-teaching staff sa school, kasama sila sa community na nagpapalaki sa inyo bilang abogado. So si Alvin, minsan may mga moments yan na pag nakikita niya tayo, bigla siyang wistful. Bigla siyang wistful na parang, grabe, dati, nasa library lang kayo, sinasaway ko lang kayo, ngayon yun na kayo. Parang minsan nagaganon siya kasi parang feeling ko to a certain extent, feeling niya babies niya tayo. Totoo. Na parang siya rin yung nagpalaki sa atin. Oo. So yung sinabi po niya na kilalanin niyo ko. Ganyan. Yung Totoo librarian, yun. kilalanin niyo sila. Ako siguro, given naman na very inspirational yung mga guest natin. We had Commissioner si Comsh, diba? We had Justice J-Lo. Pero ako, and this is not, I'm not saying this because it is produced by Rex. Pero inspired ako sa Rex Education for bringing us to Zamboanga, bringing us closer to students outside Metro Manila. Yung mga efforts na ganito, nakaka-inspire. It actually inspired me to do more content. No? Kasi Kaya doon pala ko post ka ng na-realize, post, no? kasi doon ko na-realize na yung nakausap natin si Doc Kevin, na nakita niya tayo sa TikTok natin. Yung TikTok na yan, parang kung ano lang naman pinopost natin, di ba? Na meron ka talagang marireach ng mga tao. And it's important to use whatever clout you have, no? Partnering with institutions like Rex Education to make sure that makakatulong ka in some way, whether to inspire people to study law or help them kung may pinagdadaanan sila, 'di ba? Malaman nila na hindi ka nag-iisa, yan din yung pinagdadaanan namin. And which is, sabi ko nga, yun yung focus ng season natin, na it's really about our journey and a law student's journey navigating yung law school up to makapasa sila ng bar. Ganda. Para sa lahat ng sa last na nandito na siya. Okay. Ano siya? Encouraging. Encouraging. Ayan, okay. Pwede bang hindi ako magsimula nito? Sige, hindi kayo pumapayag dahil hindi kayo Kasi nag-iisip ako eh. Hindi, encouraging, yes. Itong season na to very encouraging lalo na mga sa learners dahil nga lifelong learning. Pero alam mo, biglang pumasok sa isip ko ngayon, nung nandun pa kami sa Zamboanga, nag-live kami sa TikTok. Tapos there was one follower, what's his name? Kevin din ba? Nakalimutan. Pero this student from Bicol
Tapos bigla siya nag-hi sa amin. Tapos sabi niya, since senior high school, we've been listening to you. I've been listening to you. Tapos ngayon, nandito na ako planning to go to law school. And we really appreciate that. And that thing is very encouraging sa part namin na, okay, may ginagawa pala tayong tama. So, pagbutihin natin. And, iyon, yung mga bagay na gano'n na para siyang nudge. Diba? Nudge siya na ito na yung momentum natin, guys. So, parang, let's go. Kasi baka may ma-reach tayo dyan na isa pang estudyante na hindi niya alam kung ano yung gusto niya. And then, makakarinig siya ng 3 abogado na kala mo, naglalaro lang. Pero at the end of the episode or at the end of the day, may mapupulot ka pala. So, yun. It's very encouraging. The experience that kung hindi nandito yung Rex Education, hindi kami magla-live on that day. Tapos, di namin siya makikita. So, yun. Encouraging. Parang yan din yung sinabi ni Justice J. Lo sa atin na actually, ang galing nga. Kasi, diba, sabi niya, bago siya sumampa sa interview with us, pinag-aralan niya. Oo naman. Diba? Nireview niya yung mga episodes natin. Tapos na-realize niya na... nakita niya. Takot ako dun eh. Na-realize niya na, this is a fun platform where you can talk about serious stuff and non-serious stuff. And nakaka-encourage yung mga ganong words. And of course, yung mga messages sa atin ng listeners natin na parang, if you go to your social media platforms, TikTok, Instagram, pag makakita kayo ng mga content creators na lawyers, usually yung makikita nyo, yung nagbibigay ng legal advice, which hindi namin ginagawa, or discussing cases, ano ba talaga yung ganyan, which is, there's nothing wrong with that. No? And marami nang gumagawa nun, which is why we just choose not to do that. Mas gusto kasi namin is to have this Barbeshies community, no? Na nag-empathize with each other kung ano yung pinagdadaanan. At the same time, trying to survive or helping you survive kung ano rin yung pinagdaanan namin. And natututo din naman kami, 'di ba? Natututunan din namin sa mga nakakausap namin, sa inyo, kung na iba-iba talaga yung mga experiences natin as lawyers, law students, and legal practitioners. But at the same time, kahit iba-iba, mayroon pa rin tayong mga pagkakatulad na pwede natin pag-usapan at pwede natin pagtulungan. Na-pressure ako. Wala na ako sasabihin. Okay, wait. Last na to, di ba? Encouraging is the word. Because you said it all, I think I will say this, that, I feel encouraged that 4 years in, magkakasama pa rin tayo. It's not easy to be a content creator. Oo naman. Nakakaloka kasi parang, alam mo yun, in your busy day, ang dami mong iisipin pa kasi nga kailangan mo mag-post and all of those things na technically, parang ano na lang talaga siya, is really because you like what you're doing. Passion project lang. Passion project talaga siya. So ako, I am encouraged by the fact na 4 years in, we're still in the same place. We all still have the same goals. And 4 years in, I'm happy that we found a lifelong learning partner na we have the same goals with. Kasi ang goal lang naman talaga namin is maging nandito para sa inyo. Kasi alam namin na law school is a very isolating experience. Na-emotional. Dapat siguro emotional. Nasaan na? Kasi law school is a very isolating experience. Maski sa pamilya mo na isolated. You're isolated from your family, from your friends. Kaya it's very important to find a community that you feel welcome and accepted with. So yun, that's what encourages me. Yan. Ang ganda ng sinabi nila, yung naiyak na lang. Wala lumabas na luha. Ganyan talaga. Pero we have to thank Rex Education again para sa pagkakataon na to. Kasi while the 3 of us can do this ourselves, itong production na to kasi, binigyan niya kami ng mas malaking pagkakataon na for a wider reach. So, thank you, Rex, sa ating lifelong learning partner. Saka si Rex, pag kung napansin nyo, they just let us. Oo nga pinabayaan nila tayo dito na You let us be us. Oo. Thank you for letting us be us. Ayan. Binigyan nyo kami ng table imbis na yung sofa-sofa. Kasi tinatago namin yung tiyan namin. Tsaka hindi kami nagpapalit ng pantalon.
Pero yun. Oo. So, Beshies, no, again, if you want to watch our content, you can follow us on our social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, syempre. And then also, you follow yung mga Rex websites. Meron din sila sa Shopee, Lazada, FB, IG, YouTube, and yung kanilang Rex e-store. Yeah. So I think it's a wrap, guys. Yeah, what else is there to say? Yeah, But yes. We are the Barbeshies. Ito si Noel. this is Lay. At ako si JP. And we'll see you next time, Beshies. See you, Thank you, thank you, Beshies. thank you. Bye-bye.